Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Unang araw sa panibagong isang linggo na naman ang muling ibibigay ng Diyos sa atin. Patunay na sa biyaya ng Diyos, sisikapin natin na tunay na makasunod at makapaglingkod sa Kanya. Pero papaano ba natin ito patutunayan sa Diyos? Sa ating bang simpleng pamamaraan, papaano natin masasabi na tunay na tayo ay nagsisikap sumunod at makapaglingkod sa Kanya? Kahapon sa kapistahan ng Santo Niño, tatlong mahalagang katangian ng ating Panginoon ang ating pinagnilayan: kababaang loob, pagiging masunurin, at ang paglilingkod. Para po sa ating pagninilay ngayong umaga, nais kong kunin yung ikalawang katangian, ang pagiging masunurin. Dito sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong sinasabi na tutunan ng ating Panginoong Hesus ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis. Anong ibig sabihin? Ang pagsunod ay hindi madali, sapagkat may mga pagkakataon kahit na gustuhin nating sumunod, iniisip natin na bakit ako susunod? Ay yung sinasabi naman niya, kaya naman niyang gawin. Bakit kailangan pang iutos sa akin? Hindi ako susunod. Bahala ka. Napakahirap kapag ang pagsunod ay bibigyan natin ng iba't ibang rason o dahilan. Pero kung ipapasok natin ang usaping pagtitiis, maaaring makatulad tayo ng ating Panginoon. Titiisin ko ang kung ano ang sitwasyon. Bagamat alam ko kaya niyang gawin, bagamat alam ko hindi mula sa puso yung kanyang pagbibigay ng utos, gagawin ko pa rin ang kanyang iniuutos. Susundin ko pa rin ang kanyang sinasabi, basta't alam ko na iyon ay ayon pa rin sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa akin. Pagtitiis, iyan ang nagturo sa ating Panginoon upang maging masunurin sa kalooban ng Ama. Tiniis niya ang lahat bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. At hindi natin ito matatawag na pagsunod katulad ng pagsunod ng isang bulag. Di ba sinasabi natin, minsan sumusunod na lang ako na para bang ako'y isang bulag. Nakapikit na lang ang mga mata na gagawin ko yung mga pinapagawa sa akin. Pero hindi ito ang naging pagsunod at pagtitiis ng ating Panginoon. Sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagsunod, ginawa niya ang lahat bilang pagsunod sa kung ano ang kalooban, ang kagustuhan ng Ama. Kaya kung tayo ay magsisikap na makasunod sa ating Panginoon, ilagay natin sa isip natin, iyan ay may kasamang pagtitiis. Pagsasakripisyo, hirap, sakit, pagsubok, pagtuliksa, pag-uusig. Hindi tayo tunay na sumusunod sa ating Panginoon kung hindi natin nararanasan ang lahat ng iyan. Sapagkat sa pagsunod sa ating Panginoon, naririyan ang krus.
ang krus na sumisimbolo sa lahat ng hirap at sakit. Pero sa kabila ng krus na yan, naroroon ang tagumpay. Kaya kung sinasabi natin, katulad ng ating Panginoon, gusto rin nating tularan siya sa pagiging masunurin sa Ama. Tandaan natin, kalakip ng pagiging masunurin sa Ama ang sakripisyo, ang pagtitiis, at sinisimbolo ito ng krus. Handa ba ako? Handa ka ba na magtiis bilang pagsunod sa Ama? Handa ka ba na pasanin ang mga krus na ibibigay ng Diyos sa iyo? At nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya na mapagtagumpayan natin ang mga krus na ibibigay niya sa atin upang sa bandang huli, sa ating tagumpay, makasama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen.